Magandang araw po sa inyong lahat. Okay po, mag-umpisa na po tayo. Dito po muna tayo sa salitang loose. Okay? Pag ganito po ang spelling, L-O-S-E, ang ibig po sabihin niyan, ang ating salita ay naka-present tense. Ibig sabihin ng present tense, gagawa tayo ng mensahe kung saan ang pangyayari ay ngayon, pang ngayon. Okay po? At ito pong L-O-S-E na to, itong loose na ito, ay ginagamit natin bilang verb. Okay? Ibig sabihin ng verb, action na salita. Kung saan ay nagbibigay ng ideya na may kaganapan sa ating mensahe. Ito yung pinaka-kaganapan sa ating mensahe. Okay? Sa Tagalog po, ang lose ay nawawala. Kung mapapansin nyo, yung Tagalog nating nawawala, yan ay binibigyan tayo ng ideya na yung pangyayari ay ngayon. Hindi pa po ba? So, ito po ang ating halimbawa. I lose my pen. Yung lose po dito, ito yung nawawala. Itong I my pen, ang aking panulat. Nawawala ang aking panulat ngayon. I lose my pen. Okay, pag ginamit natin itong lose, automatically, ibig sabihin yan sa Tagalog ay ngayon ang pangyayari. Kaya nilagyan ko ng ngayon. Okay? So, yan po ang ibig sabihin ng lose. Kapag lost naman, itong L-O-S-T, ibig sabihin yan, nawawala rin. Pero, sa pang nakaraan na pangyayari o dati pang nangyari. Kaya itong lost natin, kapag itinagalog, naiwala na. Hindi na nawawala, kundi naiwala. Para maibigay natin yung ideya na yung pangyayari o kaganapan ay dati pa. Okay? Ginagamit din po itong verb kung saan ang kaganapan ay pangyayari dati. Okay? Kaya inilagay ko din po dito past tense. Ibig sabihin yan, pangyayari dati. Okay? Ang kaganapan ay pangyayari dati. Okay? So, itong verb, isipin nyo na lang na kaganapan. Okay? So, ito po ang halimbawa. I lost my pen. Yung lost po dito, naiwala. Yung I my pen, ko ang aking panulat. Okay? Yung lost dito, nagpapahayag ng dating pangyayari kaya nilagyan ko ng dati dito. Okay? So, naiwala ko ang aking panulat dati. O kaya, naiwala ko ang aking panulat. O, ayos na po yun. Kasi yung ating verb naman ay nagpapahayag ng dating pangyayari. Okay? Pagdating naman sa lose, kung mapapansin yung spelling, L-O-O-S-E. Pag ganyan naman po ang spelling, ang ibig naman sabihin po sa Tagalog ay maluwag. Ginagamit po natin ito bilang adjective o tagalarawan sa ating pinag-uusapan. Hindi na verb, kundi tagalarawan sa ating pinag-uusapan. Kumbaga, walang kaganapan na ginagawa itong loose, kundi tagalarawan lang siya. Dinidescribe niya lang kung anong meron sa ating pinag-uusapan. Okay? Pag ganito pong spelling, L-O-O-S-E, naka-present tense naman po yan. Ang pangyayari ng ating mensahe ay pang ngayon. Okay po? Dito po muna tayo sa ating halimbawa. Your shirt is loose. Yung loose po dyan natin ay itong maluwag. Okay? Your shirt is itong ang short mo ay. Okay? So, your shirt is loose. Ang short mo ay maluwag. Kung mapapansin nyo, inilalarawan nitong salitang maluwag yung short, yung ating pinag-uusapan. Okay? So, dito sinasabi dito sa mensahe natin, pang ngayon. Okay? Kasi ganitong spelling. Pero pag ganitong ginawa nyong spelling, nilagyan nyo ng di sa huli, naka-past tense na. Ibig sabihin, gumagawa kayo ng mensahe na pang nakaraan o dati na po yung pangyayari ng mensahe natin. Okay? So, pag itong inilagay nyo, may D, ibig sabihin, ang short mo ay maluwag dati. Pero pag ganitong walang D,
ang short mo ay maluwag ngayon. Okay po? Kapag ang ginamit nyo naman po ay itong loss, kung saan ay LOSS, ginagamit naman po natin yan para pag-usapan. Okay? Kaya ang inilagay ko dito noun. Kasi ang noun po, yan po ang ating pinag-uusapan sa ating mensahe. So, hindi na siya verb, hindi na siya adjective. Pag ganito ang ginamit nyong spelling, LOSS. Ito pong loss, ang ibig sabihin sa Tagalog ay iba-iba. Pwedeng pagkatalo, pagkalito, pagkawala, pagkalugi, kabawasan, pagkalagas. Okay? Ito po yung ating halimbawa. The loss of our business will not bring us down. So, ang ginamit ko para sa loss ay itong pagkalugi. Okay? Ito, yun. Pagkalugi. Ang pagkalugi ng aming negosyo of our business ay hindi makakadala. Will not bring. Tapos, us down sa pagbaksak namin. Okay? So, ito pong pagkalugi, yan ang ating pinag-uusapan. Okay? Itong pagkalugi. Kaya, itong pagkalugi ay itinuturing natin bilang noun. Okay? So, yan ang kaibahan po ng apat na ibinigay ko sa inyong salita. Sana makikitandaan na po kasi marami pong nalilito patungkol dyan. So guys, pansamantala tapos na po tayo sa ating topic. Maraming salamat po sa mga nanood, lalo-lalo na po sa mga nagsasubscribe, nagla-like, nag-share, nagko-comment ng ating channel, at nandyan pa rin para suportahan ang ating channel. Maraming salamat nga pala po kay Lahat Papi at sa inyong mga talagang laging nandyan. Thank you very much po and sana maayos po kayong lahat dyan. And sa susunod na video, mas gagandahan ko pa po. So thank you po muli and good day po muli sa inyong lahat.